Alright mga kagrasa, welcome sa ating panibagong video. So for today's video ay mag-overhaul tayo ng Airmaster. So ito yung luma mga kagrasa, surplus Japan. Ayan. So dito ay malalaman nyo kung paano at ano yung mga dapat gawin kapag nag-overhaul kayo ng mga ganitong Airmaster mga kagrasa, or tinatawag sa iba nito is hydrovac. So ito na yung luma, ito yung mga laman loob niyan mga kagrasa, ito yon lahat. Kasi tapos ko na yung isa, dalawa kasi yung Airmaster kapag yung 10PE, W6WA1, F1, mga ganon mga kagrasa. So dito papakita ko sa inyo kung ano yung dapat yung tandaan at saka paano gawin yung mga ganitong Airmaster or hydrovac. So dito ay babaklasin muna natin para malaman nyo kung ano yung mga nandito sa loob. So alright mga kagrasa, babaklasin ko muna. So ayun mga kagrasa, tanggalan natin yung air relay valve. So ito yung ano niya, air relay. So dito mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana at saka ano ang sikreto pagka ganito mga kagrasa. So yun, binabaklas muna natin to para makita nyo kung ano yung nasa loob dito. So yun mga kagrasa, habang binabaklas ko pala to, shout out pala kay Kongkoy's Mix Vlog. Suportahan natin yung mga kagrasa nating vlogger na sina Kongkoy's Mix Vlog, WGL Official, at saka kay Abay Abay Dance TV 30. Alright, Dan Mechanics, WGL Official mga kagrasa. Shout out muli. So ayun, ito ay babaklasin na natin. Dito ay makikita na natin kung ano yung nagiging problema. So ito na, matigas na mga kagrasa. Yeah. Ayun. Sus, ayun mga kagrasa, kung napapansin nyo, karaming fluid sa loob. So kung bakit nagkaroon ng fluid mga kagrasa, kasi dapat walang fluid yan. Yan, ito yung loob mga kagrasa. So ang dahilan nito kung bakit nagkaroon ng fluid sa loob, itong portion na ito mga kagrasa, ito na yung may sira niyan, may problema na. Kaya papalitan natin to ng repair kit. So kung para sa akin mga kagrasa, mas maganda yung repair kit lang yung palitan nyo kaysa bibili kayo ng buo. Depende kung yung bibilihin nyo ng buo nito is original. Kasi kung replacement lang mga kagrasa, mas maganda repair kit na lang yung papalitan nyo. Alright, so babaklasin natin. Pagbaklas nito, mayroon circuit dito mga kagrasa. Ayan, mayroon circuit dito. Yun. So yun mga kagrasa, natanggal na natin. So ito sira na ito, sira na. Tapos ito yung piston nya. So kung mapapansin nyo, umikot-ikot na yung dulo. Ano na to, mahina na yung pressure ng fluid nito kapag nakakabit. So makikita nyo rito, malalaman nyo rito kung gaano lang kasimple yung mga ganitong pag-overhaul ng Airmaster. Alright mga kagrasa, so ito pag binaklas natin, so payo ko sa inyo, huwag nyo na itong baklasin kasi wala namang problema yan. Tsaka bukod doon, mayroon kasing lock yan mga kagrasa. Kapag tinanggal nyo yan, masisira yung nut, doon kayo magkakaroon ng problema. So payo ko lang sa inyo, kahit na hindi nyo na to baklasin, so dito na lang. So pag baklas nito mga kagrasa, ano to, mayroong pin dito na tatanggalin.
So kailangan mo lang siyang idiin yung spring. Yan, kusa na lang malalaglag yung pin kasi maluwag naman yan. Yan, alog-alog lang. Hindi makuha sa alog Yan, ito yung pin mga kagrasa. Sana nalaglag na. So yun. So yun mga kagrasa, tanggal na. So ito yung pin nya. Yan, ito yung pin. Ayan. Tapos ito na yung ating palitin. Ito na yung may sira kaya pumasok yung brake fluid. So ayan. Ito lang yung laman dito sa loob mga kagrasa. Tapos tanggalin natin yung pinaka-cap nya. Palitan na rin natin to. Yan, ito yung mga papalitan natin. So yun mga kagrasa, nakikita nyo kung ano yung mga laman. Basta ang payo ko sa inyo, tatandaan nyo lang kung paano ang posisyon ng bawat. Tulad nito, pag kinabit nyo dito, kailangan tatandaan nyo kung saan nakatapat. Alright. So ito mga kagrasa, ito yung supply ng brake fluid. So ito yung supply nya, ito yung laman nito sa loob. Iyan. So ito yung makikita nyo dito sa loob, yung check valve. Ayan. So itong check valve na ito, ito lang yung papalitan nyo. So ito yung spring at saka yung parang washer. Tutulak nyo lang yan para matanggal yung spring. So ganito lang pagtanggal nyan. So bali ito lang yung papalitan nyo mga kagrasa. So dito naman tayo sa may air relay valve. So itong air relay valve, ang laman nito, makikita nyo kung ano yung mga laman nito. So ayan. Pagka nagtanggal kayo nito, siguraduhin nyo lang na tatandaan nyo kung paano ang posisyon. Ito yung return spring. Ayan. Ito yung pinaka piston mga kagrasa. Ayan. Ganito lang ang laman yan. So bali, ito yung return spring. Huwag nyong kalimutan kung ano yung posisyon nya. So dito naman sa ilalim, ang laman nito yung check valve. So mamaya pagka-symbol ko, papaliwanag ko sa inyo kung paano gumagana itong air relay valve. So ayun, gagamit lang kayo ng circlip plier. Tatanggal mo na yung check valve. Yun mga kagrasa, ito yung laman. Yan. Ito yung pinaka-piston ng check valve mga kagrasa. So pagkatapos, tatanggalin nyo lang yung lock dito sa piston. Hindi ko wala pa kayo bukas sa kaya hindi. Tama ayos yung pandirasyon doon. Ano ba yung karo ni sir? Tapos tatanggalin nyo lang yung circlip snap ring. Alin ko mo? Yan. Meron na kayo dyan. Kay Princess kayo humingi. Nagpa-order ako tigi-tigisa sa Solvent. Ay! Kay Regis! Oh, yun mga kagrasa, nabaklas na natin yung nakikita nyo na kung ano yung nasa loob nito mga kagrasa. So bali, gagawin natin is huhugasan na lang to lahat. Tapos papakita ko sa inyo kung paano buuhin. Alright mga kagrasa. So yun mga kagrasa, tulad nung sabi ko, bawasan natin yung nalinisan na natin to, bawasan na natin ng mga dumi, yung panganay lang ang binawas dito mga kagrasa. So ang importante, malinis yung loob. So ayan. Tapos ito nang relay natin. Tapos ito yung ating repair kit mga kagrasa, ito yon. So ito yung ito yung part number niyan. So ayan ito yung part number ng ganitong repair kit, ay ganitong Airmaster. So ayan. Ito na yung malaki,
So malaki man o tsaka yung maliit, paparehas lang yan ng mga kagrasa, parehas lang ng part number yan. Pero hindi lahat mga kagrasa parehas ang part number dahil yung iba, magkaiba sila ng laki ng piston. So ito yung piston yan, ito sa loob. So ito na yun, bubuksan na natin. So dito nyo makikita kung paano lang siya asimbulin, kung gaano kadali, para meron kayong guide. Alright, bubuksan natin yung repair kit. So yun mga kagrasa, ito na yung laman ng ating repair kit. So ayan, ito yung grasa. Tapos ito yung seal kit nya. Yan. Ito yung seal kit nya, ito naman yung piston, yung rubber cap natin din sa hangin, sa yung mga circle lock. So ayun, umpisa na tayo magbuo. So ayun mga kagrasa, kapit na natin itong o-ring. Katapos susunod natin itong piston. Ayan, ito yung washer nya para sa spring. Tapos lagyan natin ng konting grasa. So importante yung grasa mga kagrasa, para hindi mag-stack up, saka para malambot. Pagkatapos dito, lalagyan natin ng grasa yung kabitan ng o-ring. Yan dito. Siguraduhin nyo lang na mayroong nakalagay na grasa para magiging, ayan, dito yan. Tapos lalagyan natin ng grasa. Tapos ito yung o-ring natin, para dito yan. Yan, dito sa loob. Sakto yan mga kagrasa. Dito nakalagay yan. Tapos kabit na natin. Pagkabit nyan, ito yung spring. Pasok natin dyan. Iyon. Tapos gagamitan natin ng circle lock pa-out. So pagkabit nyan, kailangan nyo lang diinan para ay pasok nyo yung lock. Yun. Okay na itong ating check valve ng hangin. So lapog natin muna dito. Tapos lalagyan natin to ng grasa. Yan. So kailangan laging may grasa yung ating piston. Ito lalagyan natin. So tulad nung sinabi ko, kailangan huwag nyong kalimutan yung lubrication, kumbaga, kasi matigas yan, mabibigla kayo pag nagpipreno pagka walang grasa. So ito kakapit na natin para sa relay. Yan, dito yan. Yon, 1, 0. Tapos ito naman siya, dito naman yan. Yon. So tapos na natin yung outer. Bali dito, lalagyan natin ng konting grasa dito sa may lapatan ng sa lapatan ng o-ring. Tsaka lagyan natin ng konting grasa dito para hindi siya mag-stack up. So ayun, pagpasok natin to dito, papasok natin buo yan. Yan. Tapos babalik mo na to. Yan. Tapos yan, ito yun ang lock nya.
Gagamitan natin ang lock, circle plier, gas. So siguraduhin nyo lang mga kagrasa na maayos yung pagkakabit ng ating circle lock. Yun. Katapos ito na yun, ikakabit natin yung guma. Tapos dito yan. Yung so mamaya natin kapit dyan. Dito muna tayo. Lalagyan natin ng konting grasa para hindi siya mag-stack up, para madulas. So yun. Katapos kakabit na natin. Huwag niyong kalimutan yung spring. Yun. Yun, tapos na. Tapos na ang ating relay. Tornilyo na lang natin. So yun mga kagrasa. Tapos na natin buuhin. Tapos natin buuhin yung ating air relay valve. So dito muna sa gilid, bubuhin natin tong piston sa cylinder nya. So ito yung guma, kakabit natin dito. Yan, siguraduhin nyo lang na maayos ang pagkakabit. Yon. Tapos kabit na natin yung lock. So bago natin ipasok yon, dito muna yung lock muna ipasok. Tapos yung washer. So, pagkatapos ito na yung seal kit nya. Pag ganon mga kagrasa, so bago natin ikabit, lalagyan natin ng grasa yung shafting. Tapos papasok na natin. Yon. Pagkatapos natin ipasok, sunod natin yung piston. So ito yung piston mga kagrasa. Yan. So pag kinabit natin to, meron na siyang pin. Yan, may bago na yung pin. So ibababa mo lang yung spring. Yan, tatanggal yung spring. So kakabit na natin yan dito. Yun. Ganun lang kadali mga kagrasa. So handa na ang ating piston. Dito na natin ikabit yan. Lalagyan natin ng grasa lubrication. So yun, continue tayo mga kagrasa. Kakabit na natin tong ating hydrovac.
So lalagyan natin ng grasa. Ito lalagyan natin ng grasa yan. So kakabit na natin. So ganito lang magkabit niyan. Dadahanin nyo lang para shoot. Yun. Tapos kailangan mong idiin tong ano nya, yung silkit nya. Yun. Tapos okay, gamitan mo lang yun mga kagrasa, kapit na. So naikapit na natin. Tapos huwag natin kalimutan yung o-ring ito. Tapos lalagyan natin ng grasa. Siguraduhin mo na mayroong grasa yan para hindi siya mag-stack up at saka iwas leak. Yan. So ito lalagyan natin ng grasa yan. Yung kanyang cap. So habang binubuo ko to mga kagrasa, maraming salamat pala sa suporta kay Arnold Francia, kay Willie Dilmar, maraming salamat. Kay Orlando Mosquida Jr., shout out. Kay Dance TV 30. Alright. Tulad nung sinabi ko, kailangan yung tandaan kung saan nakapisto. Yan. Dito yan. Yun. So ayun, lalagyan ko muna ito ng tornilyo. Papasok muna natin yung spring. Yan. Tapos so kung mapapansin mo, mayroon siyang ano dito, mayroon siyang butas. Ayan. So gaganon mo lang yan, papasok mo dito, tapos sabay slide. So ayun, nakalock na. Kakabit na natin dito. Yan. Lalagyan natin ng grasa, ang padulas. Tapos kakabit natin dyan. Yan. Pagkatapos kakabitan natin yung kabitan natin tong hose ng kabitan ng hose ng ating supply ng fluid. So lalagyan din natin ng grasa. Yon. Para walang leak. So papasok na natin 'yan. Yan. Tapos ito na yung bagong circle plug niya. Yun mga kagrasa, continue na tayo. Kakabit natin itong isang para sa return. Kakabit na natin ito. Yun mga kagrasa, kabit na natin itong dalawang nut. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana mayroon kayong nakuhang idea. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, hit the bell para susunod kong video updated kayo mga kagrasa. So kung mayroon kayong tanong, libreng magtanong.
Alright, thank you for watching mga kagrasa. Maraming salamat. Bye bye. Thank you.